Gustong paimbestigahan ang inkwentro sa mamasapano ni Samuel Pagdilao, isang dating pulis na co-founder ng Special Action Force at ngayon party list representative sa Kongreso. Humingi tayo ng karagdagang detalye mula mismo kay Representative Pagdilao na nasa linya ngayon ng telepono. Magandang umaga po, sir. Good morning. Magandang umaga po sa iyo. Yeah. Sir, kailan niyo pong planong simulan ang investigasyon sa Kongreso at sino-sino kaya ang kabilang sa mag-iimbestiga? Kumain na po kami ng resolution para po magkaroon ng congressional inquiry at yan po ay hinihintay na lamang ang magiging kapasyahan ng kapulungan, lalong-lalo na doon po sa Committee on Public Order and Safety kung saan po yung resolution na yan ay sinumiti. Yun po ang kalagayan ngayon, status po ng House, yun po aming resolution. Yeah. Congressman, magkakaroon na po ng Board of Inquiry ang PNP. Ano? Ayaw nyo po muna abangan ang resulta nito? Opo, tama po yan sapagkat maganda rin po nasisimulan nila yan sapagkat talagang sila ang dapat gawa ng inquiry. Dapat malaman ko ano ang nangyayari. So, sir, dating opisyal kayo ng PNP at isa kayo sa mga founder ng Special Action Force mismo. Ano ang masasabi ninyo dito sa ginawa ng mga pulis na pagpasok sa sinasabing teritoryo ng MILF at BIFF? Well, una po, that's heroic. They are performing a mandate that is given to them by law and by the Constitution, which is to serve a warrant of arrest against an international terrorist. So, yung paliwanag, sabla pong pagpunta ron ay pagganap ng kanilang tungkulin bilang pulis. So, nakakalungkot po sapagkat sa pagganap nila ng ganong tungkulin, laban po sa terorista po. Hindi po ito basta-basta. Terorista po ito at international terrorist. Mga wanted po ito ng batas natin, ng batas ng Estados Unidos at Malaysia at Indonesia. At sila po naman ay talagang alam na natin po ano po ang mga pinagagawa niya dito sa Pilipinas. Yung mga pagsabog, sila po may kagagawa niya at yung pagturo, pag-train ng mga terorista dito sa Pilipinas, yung ASD, sila rin po may kagagawa. Yeah, Congressman. Po, at yung kanila pong ginawa, nagsakripisyo po sila. Sana yun po makita natin, the sacrifice that they have given so that we will enjoy democracy, the way of life, and ito pong peace and order. Yes. Congressman, granted nga na heroic nga yung sakripisyo nitong mga pulis na to. Pero inamin po kahapon ni Deputy Director General Espina at ni DILG Secretary Mar Rojas na hindi raw kinlear sa kanila itong malaking operasyon na to. Bilang isang dating police official at co-founder ng SAF mismo, ay unusual ba to na may ganito kalaking secret operation na hindi i-clear po sa Interior Secretary at yung OIC ng PNP? Well, yan nga po ang magandang malaman sa isang investigasyon. Kaya nga po yung ating House resolution is calling for an inquiry para po dito sa nangyari. At kasama na dyan, matukoy natin kung hanggang saan yung extent of authority given. Ngayon sa tanong mo, kung ito ba ay kinakailangan pang makarating sa pinakamataas na pinuno, depende po yan. Kasi unang-una, para sa akin po, ang napakalaking operasyon na ngayon, ganon, ay kinakailangan makarating sa ating mga pinakamataas na pinuno. At ang iba namang pananaw, kasi po tingnan natin dapat, ito bang operation na to nagsimula po to many years back. And I'm sure ito pong mga operation na ganitong extent, especially against an international terrorist. Meron po yung mga operational plans na matagal nang inilabas at aprobado na po yan, approved niya ng highest authority. Tapos po, ay continuing operation yan. Ngayon, ang tanong, bawat operation, kasi po, I'm sure, as I was in the service before, marami na pong attempts na nangyari para mahuli yung mga terroristang yan. Kaya lang po, nagresulta yan sa mga negative operations. Why? Kasi po, maraming komplikasyon Yung pong mga coordination na yan, yan po minsan nagbubungan sa mga pag-leak ng mga impormasyon, kaya po hindi nagtatagumpay yung mga operation. Kaya ito, masasabi natin, it may be a continuing operation, but
Will, ang tanong, ang bawat operasyon po ba dapat i-clear sa pinakamataas sa Chief PNP? Yan po siguro ay dapat matanong at mailabas ang kasagutan niyan sa isang investigasyon. Yes, sir. So, pero ako po sa extent ng authority, I mean the extent of the operation, napakalaking operation po yan, ay talaga hong normally po, ay talagang i-clear yan sa pinakamataas. Congressman, may lumabas nga na ulat na may clearance nga daw po itong secret mission pero kay Pangulo mismo at kay suspended PNP Chief PNP Chief Purisima, no? So you can conceive of that, no, na sa sobrang sikreto itong misyon, ang Pangulo lang at itong PNP Chief Purisima lang ang nakakaalam at hindi nasabihan si Interior Secretary Marojas at si OIC Espina. Well, yan pong informasyon na yan ay hindi po natin abot yan. In short, at this time, ay hindi po natin alam kung yan may katotohanan o wala. Kaya kinakailangan po mailabas na yan sa isang investigation kung hanggang saan po yung extent of authority given. Ang nakikita ako dyan, kung si suspended PNP ang siya pa rin pong nangangasiwa, meron kong question yan sapagkat suspendido na nga po. So, hindi pwedeng he still runs the show, the operation, he gives orders. So, but at this time, sabi nga natin, hindi po, yan na po ay usap-usapan, yan po ay at best, at this time, spekulasyon, pero dapat ito lumabas yan sa isang investigasyon. Yeah. Congressman, pinag-uusapan din yung napakalaking bounty dito kay Marwan, no? $5 million daw na galing pa sa Amerika. Does this make the motives of people involved suspect sa palagay ninyo? Well, alam mo po, ako sa servisyo, yan pong mga incidentals na yan, mga reward money. Alam mo, sa amin po, hindi po namin tinitingnan o iniisip yan. Ang iniisip po namin, siyempre yung tungkulin po, na maisulong po ang ganap na katahimikan sa pamamagitan ng pag-aresto ng mga wanted persons. So these are all incidental. It can be a motive to make the people be inspired or motivated to pursue such action. Pero yung pong motivation ng mga nakakataas sa atin, yung pong mga yung mga officers, they are motivated by the job, the profession, and the intent to rid society of criminal elements, especially terrorism. Congressman, we have time for just one more question. Marami pong senador ang nadismaya sa aksyon na ito ng MILF at may ilang senador na nag-withdraw na po, nagkalas na po ng suporta sa Bangsamoro Basic Law, no? Ano po ang masasabi niyo rito at ano po yung position niyo ngayon dito sa Bangsamoro Basic Law? Well, ako pumirma pa dyan as a sponsor. Pagkat gusto ko pong during this deliberation, hindi po magiging bias ito. Kasi kung pumirma ka na dyan, you're one of the sponsors. Siyempre, ang pananaw mo dyan is ituloy na yan. Nadudong ka na sa, sabi niya, already decided to support that because you sponsored that. Of course, ang mangyayari na lang, kung meron po mga amendments that you want to introduce in the course of your deliberation, dyan papasok. Pero ako, hindi po ako pumirma dyan so that I can give myself a latitude to think and scrutinize yung Bangsamoro Basic Law, yung bill. So, kung sa kanilang pong pananaw, kinakailangan pong i-withdraw na yan, ay sarili po nilang decision yan. Ako po, patungkol po sa pagsulong ng peace process sa pamagitan po ng Bangsamoro Basic Law. Sumusuporta po ako sa pagsulong ito. Ngunit ito pong nangyari should serve as an example, a lesson learned na itong batas na ginagawa natin, kahit ano pong kaganda yan, ang implementation is still it still dictates whether there will really be peace or war in Mindanao.
po ang nakikita natin dyan. Okay. So however perfect our law is, pag sa implementasyon, yan po ang dapat tingnan natin. At nakita po natin ngayon, kamukha niyan, dun sa ground, ano po, yung mga MILF, dapat po ba, assuming na may walang koordinasyon, dapat po bang gano'n ang gawin nila? Ibig sabihin, hindi pag-trickle yung spirit of this ongoing peace process sa baba. Dapat po responsibilidad rin ng MILF to tell their people na dapat they don't have to be trigger happy. Kinakailangan po sa paggantong pagkakataon, everybody should be tuned in. Ang spirit po dapat, ang mindset at ang ating puso ay yung pong malaig, yung pagsulong ng kapayapaan. So hindi po yan bumababa. Hindi po yan bumababa sa mga MILF people, Okay. all ground people. Maraming salamat po, ACT-CIS Party List Representative Samuel Pagdilao. Salamat po.